Eto na po yun. Ayaw na ng mga Duterte at ng kanyang mga abogado kay Harry Roque. Parang pinagtutulo ka na si Harry Roque. Ang sabi nila, umuwi ka na lang ng Pilipinas, harapin mo yung kaso mo. Ang dating sa mga Duterte at kanyang abogado, nakakagulo na itong dating spokesman Harry Roque. Pakinggan po ninyo itong balitang ito. Attorney Nicholas Kaufman versus Attorney Harry Roque. Sa Facebook post mula sa page na Alvin and Tourism, ibinahagi ang written interview niya kay Kaufman na siyang lead counsel sa ICC ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Medyo mainit daw ang ulo niya kay Roque. Ayon kay Kaufman, sobrang panggugulo ng dating tagapagsalita ni Digong. Kesyo sinubukan pa rin itong idemanda ang Dutch government para makalabas si Duterte gamit ang isang crazy scheme na halos ikapahamak pa rin ng buong defense team. Nang malaman pa raw ng Dutch lawyer na pugante si Roque, pinutol na nito ang contact sa dating presidential spokesperson. Dagdag pa ni Kaufman, walang may gusto kay Roque. Hindi raw interesado sa kanya si Duterte o kahit sino sa kampo nito. Huwag na raw makialam si Roque sa kaso ni Duterte at bumalik na siya sa Pilipinas para ayusin ang sarili niya mga gusot. Pero syempre, palaban si Roque. Dinipensahan niya ang sarili. Wala raw katotohanan na sinasabing nakikialam siya sa kaso ni Duterte. Wala rin daw siyang mga pahayag na nakakadiskaril sa diskarte ng Duterte team. Hindi naman talaga totoo na ako'y naghihimasok. I adhere to the strictest ethical standards. At alam ko na isa sa pangunahing talagang rule of ethics ay huwag maghihimasok sa kaso ng iba. Inamin din ni Roque na ginusto niya rin maging miyembro ng legal team ni Duterte, pero hindi na nga ito natuloy dahil sa personal niyang issue. Pag sinabi ko kasi naghihimasok sa kaso, ito yung kaso na hinahawakan ni Kaufman sa ICC. At mula naman na naging malinaw sa akin na ayaw niyang makipagtrabaho sa akin, hindi ko naman pinagpilitan ng sarili ko. No? At binigay ko naman ng buong-buo kong tiwala kay VP Sara nung pinili niya itong si Kaufman. Lahat daw ng ginagawa niya ay para lang sa pagmamahal niya sa dating Pangulo. Sabi niya, hindi ito crazy scheme kundi sincere na legal remedy. Ang gusto lang daw niya bilang isang foot soldier ng mga Duterte ay ang makabalik ng buhay si Digong sa Pilipinas. Yan nga eh. So, di ba pakikialam na nga yun? Ang diskarte ng mga abogado ni Duterte na si Poltman at iba pa ay yung legal issue. Ito pagpapauwi, di pakikialam yun. Di ba inamin na ni Roque doon sa maraming kanyang inilalabas na mga vlog? Na marami raw siyang idea at ginawa at sinabi hindi daw siya pinakinggan. O di pakikialam nga yun. Ngayon nagsalita na yung kampo ni Coltman na puro ka pakikialam, di nakakabuti. Tapos yung pala ngayon lang tinalaman, nagfile pa pala siya. Nagbalak pa siyang idemanda yung Dutch government. Aba, ay delikado mo. Didemanda mo yung gobyerno may control kay sa ICC diyan sa The Hague at kung saan nakakulong si Duterte. O, di ba? Kalokohan talaga yun. Nang malaman ng kampo ni Duterte, sandali. Wala kaming kinalaman dyan. Kaya daw yung abogado nag-aasikaso ng kaso, hindi na kinontak dahil sinalaman, pugante na raw si Roque sa Pilipinas. O, kita mo. Tama si Panelo. Ang nagpahamak kay Harry Roque yung sobrang kadaldalan. Kasi araw-araw nagbablog siya kung ano-anong mga sinasabi niya dun sa The Hague, kung ano-anong mga nangyayari kay Duterte, kung ano-anong mga sinasabi niya sa ating administrasyon, ay lahat naman pala garbage yan. Hindi nakakatulong kay Duterte. Hindi na nga siya kinakausap. Sabi, alam ba ninyo na mula nung makulong si Duterte noong March 11, umalis dito, March 12 doon, nakulong, ni Anino, hindi nakikita ni Harry Roque si dating Pangulong Duterte. Hanggang doon lang sila sa labas, nagrarally. Hindi siya pinayagan ng security at hindi inirekomenda ni Sara Duterte na siya makita ng personal ng kanyang ama. Walang nakikitang hindi immediate family si Duterte mula ng makulong. Yan ang policy ng security ng The Hague. Tapos ang ingay-ingay ng mga vlogger nila, ng mga abogado at politiko na pupunta sa The Hague, wala namang nangyayari. Si Robin Padilla ilang beses na bumalik doon. Si Aimee at saka si Sara ilang beses na. Buti pa si Sara nakakausap yung kanyang ama. Si Aimee hindi rin. Naging super alalay lang at bodyguard sila ni Aimee, ni Sara. Yan ho yung nangyayari doon. Hindi tayo nakikialam. Ipinabalita ko sa inyo kasi ito si Harry Roque, si Aimee, si Robin Padilla o yung mga DDS senador, pang nagsasalita, akala mo may kontak kay Digong Duterte. Akala mo nakakausap nila si Duterte. Akala mo meron silang alam sa nangyayari. Hindi. Ang totoo, si Coltman lang, yung abogado, at saka ang mga Duterte ang nakakaalam ng nangyayari. Yung nasa labas, yon ay mga amoyong lang. Yon ay mga taga-tahol lang. Mga nagpo-forecast lang
nagpapainit lang at ginagalit lang yung mga Pilipino dito sa abroad, pero hindi naman totoo yung kailang sinasabi. Kumbaga sa irrelevant, kumbaga sa mga abogado, irrelevant yung sinasabi ni Roque at ng iba pang abogado kasi wala silang personalidad doon sa kaso. Si Coltman ang merong authority sa lahat ng diskarte. With former President Duterte. Yun po ang totoo. Anong advice? Umuwi ka na lang, Roque, hindi ka nakakatulong, nakakasira ka pa. Yan namang mga DDS dito at sa abroad, tuwan-tuwa kay Roque dahil ang dami sinasabi ni Roque. Lahat naman pala suntok sa buwan. Lahat pala naman ay pangarap, panaginip, speculation, walang authority. Ano ngayon? Nagkalabasan na. Matagal nang tahimik si Atty. Coltman, pero nakikiramdam ngayon, nagpa-interview at sinabi na niya, nakakagulo, nagpapagulo lang, hindi nakakatulong si Harry Roque sa kaso. Ganon matindi. Yan ay hindi fake news. Si Roque walang gagawin kung hindi mag-deny. Hindi naman niya aaminin siya ay madaldal. Hindi naman niya aaminin siya ay walang naitutulong. Ang pinipilit niya sa sarili niya ay siya magaling, international lawyer, siya ay may malasakit, siya ay totoong nagmamahal si Duterte. Hanggang doon lang yon. Yung lahat na sinasabi ni Roque, hindi yan, walang pakialam ang korte dyan. Walang pakialam dyan ang ICC. Yan ang totoo. Pero hindi ito may ipapaliwanag at hindi kayang ipaliwanag ng mga DDS vlogger at supporters. Kasi hindi nila alam siguro yun. Pangalawa, takot sila. Ayaw nilang magalit si Roque sa kanilang tuluyan kasi si Roque maraming alam sa kanila. Sa totoo lang, si Roque ay maraming alam sa DDS vlogger. Si Roque ay maraming alam sa loob ng mga Duterte. Kaya hindi rin nila mabanatan si Roque, kaya hindi nila matapik ang mga pinagagawa ni Roque kasi takot silang mabalikan nitong madaldal na dating spokesman, abogado Harry Roque. Pero ngayon, nagsalita na yung kampo, Chief Legal Counsel, yung abogado mismo na si Coltman, Attorney Nicolas Coltman ni Duterte, yan ang inyong paniwalaan. Garbage ang mga galaw at sinasabi ni Harry Roque. Pero siyempre, pamacho ang dating, hindi naman ako nakikialam. Pero sa kanya rin mga vlog, ang dami niya sinasabi. Pagod na raw siya. Ang dami raw niya sinabi at ginawa. Hindi daw siya pinakikinggan. Wala daw galaw ang mga Duterte, wala rin galaw ang mga DDS. Di ba? Nakialam ka, nag-try kang makialam, hindi ka lang pinakinggan. Tapos sasabihin mo ngayon, hindi ka nakikialam. Ay sinabi na nung kampo ni Duterte, yung pakikialam mo, nakakasira lang. Delikado pa sa kanyang kliyente. Naloko na. Ayan po ang totoo, hindi yan fake news. Ang magsasabi ng fake news, itong isyong ito, sarado ang isip. Kasi tanga. Sarado ang isip, kasi bobo. Kung sino yon, alam mo na yon kung sino ka. Di ba? Yun lang yun. Diretsahan tayo. Wala rin akong pakalam sa inyo. Ako yung nagbabalita ng totoo para sa aking mga followers, subscribers at viewers sa buong mundo. Yung mga professional, nakakaintindi ng totoong balita. Pero yung mga saradong isip, dahil troll, baser, kayo-kayo lang yon. Wala kaming pakalam sa inyo. Please like and share. Diretsahan tayo. Subscribe and follow ko, hindi ba?